Guys, napakasaya ng Pasko ng mga fans ng Barangay Ginebra. Nanalo ang Gin Kings laban sa Talk and Text at ngayon opisyal na silang pasok sa playoffs. Ngunit hindi naging madali ang laban kagabi hanggang huli nakipagpukpukan ang TNT laban sa mga mag-aalak. Samantala, ito ang isang malungkot na balita mga idol. Tuluyan ang hindi maglalaro ang import ng tropang giga na si Randy Hollis Jefferson. Ito ang sinabi ni Coach Jolas sa media. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Guys, nagbunyi ang mga Ginebra fans matapos pataubin ng Gin Kings ang koponan ng Talk and Text kagabi. Ngunit hindi ito naging walk in the park para sa mga bataan ni Coach Tim Cone kahit kulang sa tao ang tropang giga. Wala na nga si Randy Hollis Jefferson ay wala pa rin si Jason Castro. And yet, halos buong laro ay naghahabol ang Barangay Ginebra. Hindi man aminin, masyadong kumpiyansa ang starting unit ng Ginebra nang makitang hindi naka-uniform si Randy Hollis Jefferson at si Jason Castro. Kulang na kulang sa personnel ang Talk and Text. Pero buo ang loob ng tropang giga, hindi nila ito basta-basta ibibigay sa Gin Kings. Kung po pwede nga lang, gusto nilang kunin ang panalo kahit kulang sila sa tao. Halos 4 na minuto na sa first quarter ay hindi pa nakaka-score ang Barangay Ginebra. Maagang napatawag ng timeout si Coach Tim Cone. 6-0 yata ang score pabor sa TNT sa puntong ito upang pigilan ang posibleng pagtambak sa kanila ng kalaban. Kung makakabuild agad ng malaking lamang ang TNT sa maagang parte ng laban, mahihirapan na silang humabol at makakapusin sa dulo. Sa simula'y parang hindi ramdam ng Talk and Text na naglalaro silang walang import. Napakahusay ni Calvin Oftana. Pinupunan ang sapatos ni Randy Hollis Jefferson na na-injured noong nakaraang araw ng Miyerkules sa kanilang laro laban sa Fubon Braves. Medyo tahimik ang pro-Ginebra crowd dahil hindi magawang ipagpag ng Gin Kings ang tropa ni Coach Jolas kahit kitang-kita na lamang sa manpower ang paborito nilang team. Sa post-interview, inamin ni Coach Tim Cone, mahusay daw na na-coach ng dati niyang player ang kupunan nitong tadtad ng injury, ang lineup. At sinabi nga natin yan sa ating previous video. Magiging mabigat na kalaban pa rin ang Talk and Text kahit walang import. Na totoo, halos buong laro ay hawak ng Talk and Text ang kalamangan. Nakuha lang ng Ginebra ang trangko, 4 minutes and 20 seconds na lang ang natitira sa fourth quarter. Sa pamamagitan ng floater ni L.A. Tenorio na nasundan ng 2 puntos mula kay Stan Hardinger. Inaalat na sa puntong ito ang TNT. Hindi sila naka-score sa sumunod na possession. Saka naman tumikada ng 8 magkakasunod na puntos si Scottie Thompson kasama ang 2 magkasunod na 3 points. Pero take note, pansinin po ninyo. Pansinin natin na bago ang Ginebra mini run, parihong sumablay sina Stan Hardinger at Thompson sa kanilang mga free throw. Kung hindi sila nagkaroon ng mini run sa mga dying minute, ang mga sablay na free throw ng 2 Ginebra star player ay tiyak na mapag-uusapan ng matagal. Pero nanalo nga ang Barangay Ginebra 86-78, kaya nabigyan nila ng masayang Pasko ang kanilang mga tagahanga. Madaling kalimutan ang mga pagkakamali kapag sa huli na ipanalo pa rin ang laban. Pasok na ngayon ang Ginebra sa playoffs katulad ng kanilang sister team na SMB na nanalo rin kagabi kontra naman sa Phoenix Fuel Masters. Samantala, heto ang isang medyo malungkot na balita mga idol. Hindi na makakabalik si Randy Hollis Jefferson ngayong conference bilang import ng Talk and Text. Ito ang ini-announce kagabi ni Jojo Lastimosa sa media. Nagkaroon ng neck injury ang former NBA player, nahirapan daw itong igalaw ang lieg. Resulta ito ng masamang bagsak niya sa kanilang laro sa East Asia Super League. Kailangan daw nilang ingatan ang future career ni RHJ, sabi pa ni Jolas, team manager din ng TNT. Kaya nagdesisyon silang hindi na lang ito paglaruin. Sa halip, ang kuya nitong si Ralir ang magiging import ng tropang giga. Sa rule po ng PBA, 2 beses lang pwedeng gumamit ng replacement import.
kung kaya hindi na talaga pwedeng bumalik si RHJ pag pinaglaro nila ang kuya nito. Noong unang madali ng stomach pain si RHJ ay una nang tinap ng TNT ang serbisyo ni Quincy Miller. Kaya panibagong simula ito para sa TNT. Wala na ang kanilang Kobe look-alike na import, sa halip papalitan ito ng nakatatandang kapatid ni Randy. Kung sa bagay, kabisado na rin nila si Ralir dahil isa ito sa kanilang dalawang import sa East Asia Super League. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Romeo Conchada, Merry Christmas. Pedro Maloloy, Merry Christmas din po, idol. Rex Bolondro, Erwin Santiago, Feliciano Tomarias, Joel Atienza, White Christmas ka dyan sa Italy. Gina Early, Adrian Harabejo, Vera Blonde, Maharlikan, at si Raymond Iglesia. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.